Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 4, 2023, Lunes sa ikatlong linggo ng 40 araw na paghahanda. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay nango sa ikalawang aklat ng mga hari, chapter 5 verses 1 to 15. Noong mga araw na iyon, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugdan ng hari pagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubayan ng Panginoon, kaya laging matagumpay ang Syria. Ngunit siya'y ketongin, siya ay si Naaman. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, "Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak nagagaling siya." Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, "Pumunta ka at pagdadaling kita ng sulat sa hari ng Israel." At lumakad nga si Naaman. May dala siyang 30,000 putol ng pilak, 6,000 pirasong ginto, at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anang sulat? "Mahal na Haring Horam, ang may dala nito'y si Naaman, na aking lingkod. Ipinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong." Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi, "Ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapupunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami." Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, pinasabi niya, "Bakit ninyo gagahakin ang inyong kasuotan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel." Ipinasabi nga ni Haring Horam kay Naaman na ang hanapin nito'y si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karwahe at nagpunta kay Eliseo, kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, "Pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at mananauli sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong." Na marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at padabog na umalis. Sinabi niya, "Akala ko pa na may sasalubungin niya ako." Tatayo siya ng tuwid, tatawagan ng Diyos niyang Panginoon sa ilog Jordan at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinman sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Farfar? Hindi ba't mas malinis iyon kaysa alinmang tubig sa Israel? Siguro na mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo." At galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, "Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa iyang pinaguhugas lang kayo para luminis?" Kaya na mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya ng ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit, at tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Araw na ngayon ng Lunes, ikatlong linggo na 40 araw na paghahanda. At dito po, narinig natin ang kwento ni Naaman, isang ketongin na lumapit kay Eliseo upang siya po ay mapagaling mula sa sakit na ito. Muli, noong panahong iyon, ang sakit na ketong ay wala pang lunas, at kung kaya parang imposible na para kay Naaman ang gumaling. Pero dahil nga po may mga nagsabi na
maaari siyang matulungan ng isang propeta, no, na si Eliseo, kung kaya't siya po ay nagtungo dito. Pero kagaya po ng nagiging reaksyon nating lahat, no, ay itong reaksyon ni Eliseo na naghahangad na ang gagawin sa kanya ay talagang malaki o bongga, spectacular na pagpapagaling. Pero sa napakasimpleng pamamaraan, ang inuutos ni Eliseo ay lumubog lamang o maglublob ng 7 beses sa isang ilog, no, na tinutukoy niya, at ito ay gagaling. So umpisa, nagdududa siya kasi parang bakit doon? No? Kadalasan ganito rin ang nagiging ugali natin. No? Kaya tayo nagiging mahirap para sa atin ang gumaling kasi naniniwala tayo na mayroon tayong sariling alam, at yung alam natin yung dapat na mangyari, yung gusto natin, ang dapat na magawa para tayo gumaling. Yung katigasan minsan ng ulo natin o kadalasan yun po yung nagiging sanhi ng pagbagal ng paggaling natin. Pero sa konteksto po, no, ng panahon ng Kwaresma, ang pamamaraan natin ng paglilinis at ang tanging paraan lang para tayo malinis ay ang pagkukumpisan. Sa pagkukumpisan, sinasabi lang natin yung ating mga kasalanan. Napakasimple lang, napakadali lang. Pupunta ka lang sa isang kumpisalan, sasabihin mo lang sa pari yung mga kasalanan mo. Pagkatapos nun, babasbasan ka na ng pari, malinis ka na ulit. Pumasok ka ng kumpisalang marumi, lalabas ka ng malinis. Pero yun nga lang po, talagang pinagdududahan natin kung tayo ba ay gagaling pa, kung tayo ba ay mapapatawad pa sa ating mga kasalanan. At talagang kayang-kaya tayong patawarin. Kayang-kayang panumbalikin muli ang kalinisan sa ating katawan dulot ng mga kasalanan. Ito yung mga dudulot, no, sa atin ng mga sakit, lalo na yung kasalanan na magdadala sa atin sa kapahamakan. Kaya nawa, sa panahong ito at nalalapit na tayo sa atin pong paglalakbay sa patungo sa pagpapakasakit, pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, mabigyan natin ng pansin ang panawagan na tayo po ay maglinis ng ating mga sarili sa pamamagitan ng pangungumpisan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po.